Ang babae ay natakot ng matuklasan na ang kanyang asawa ay wala sa negosyo. Ay bigla na lang lumitaw sa isang restoran. Inaalagaan niya ng todo ang isang babae. At 3 buwan na siyang buntis. Hindi makapaniwala si Yang Mi. Ang asawa niyang minamahal niya ng lubos ay matagal na palang traidor sa kanya. 1 oras ang nakalipas. Tumawag si Yang Mi sa kanyang asawa dahil gusto niyang sunduin siya nito. At para sabihin sa kanya na siya ay buntis. Ngunit nagsinungaling siya na nasa malayong trabaho siya. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Mi na may babaeng buntis din sa likod na tumatawag sa asawa. At pareho ang pangalan ng asawa niya sa asawa ni Yang Mi. Sa simula, akala ni Yang Mi ay coincidence lamang ito. Hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali, nang si Yang Mi ay handang umalis na. Nagulat siya nang makita ang kanyang asawa na lumalapit mula sa malayo. Akala ni Yang Mi ay iniwan ng kanyang asawa ang trabaho para alagaan siya. Anong sorpresa na ang asawa ay lumalapit sa babaeng buntis sa likod. Pagkatapos ay huminto siya at magiliw na hinawakan ng tiyan ng buntis. Ang kanilang malambing na tanawin, parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ni Yang Mi. Niloloko pala siya ni Kang Pin. Ngunit dahil sa bata sa kanyang tiyan, si Yang Mi ay patuloy na nagpipigil. Hindi niya inilantad ang kanyang masamang asawa. Nang bumalik si Yang Mi sa bahay na may pagkadismaya, nabigla siya nang makita ang kalaguyong ng kanyang asawa na lumitaw sa kaarawan ng kanyang ginang babae. Ito ang bag na inihanda ko para batiin ang kaarawan ng ina. Gusto mo ba ito? Nang makita ang bag na ibinigay ni Yang Mi, ito ay mura. Nagtataka ang kanyang ginang babae. Ibinagsak ang bag sa lupa. Pagkatapos, siya ay nilate si Yang Mi. Sinabi na hindi marunong manganak si Yang Mi. Pinagsabihan siya na mas mababa siya kay Yaling. Binigyan siya ng designer na bag. At nagdadalang tao sa kanyang apo. Dito, napagtanto ni Yang Mi. Siyempre, ang batang babae ay unang pag-ibig ni Kang Pin. At siya ay nagdadala ng anak niya. Walang nagawa si Yang Mi. Hinawakan na siya ni Kang Pin. Hinayla siya ni Kang Pin para magbihis, upang hindi siya mapahiya sa salo-salo. Nagagalit si Yang Mi at nagwawala. At sinubukan niyang alisin ang kamay niya. Saan ka pumunta ngayon? Hindi alam ni Kang Pin na natuklasan ni Yang Mi ang pagtataksil ni Kang Pin. Patuloy siyang nagsisinungaling na siya ay pumunta sa Kyoto para sa trabaho. Nang marinig ang mga kasinungalingan ni Kang Pin, kaagad na pinabulaanan ni Yang Mi ang kanyang mga kasinungalingan. Buntis si Yaling. Ang sanggol sa kanyang tiyan ba ay sa'yo? Wala itong kinalaman sa iyo. Nakikita ang asawa na hindi umaamin. Nadama ni Yang Mi ang labis na pagsisisi. Sa totoo lang, si Yang Mi ay anak ng isang mayamang pamilya. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan para pakasalan si Kang Pin. Nang malapit ng mabangkarote ang kumpanya niya, palihim na tumulong si Yang Mi. Kahit ibinaba niya ang sarili, nagpakumbaba bilang may bahay. Pag-aalaga sa pamilya ng asawa. Ngayon, ang asawa ay lihim na may relasyon sa dating kasintahan. Sa puntong ito, nananatiling mayabang si Kang Pin, na si Yang Mi ay walang silbi at isa lamang simpleng may bahay. Kung siya ay aalis, hindi siya makakapagtagumpay. Agad pagkatapos, si Yang Mi ay nagmungkahi ng diborsyo sa kanyang asawang walang kwenta. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, maghihiwalay na tayo. Ang sanggol ay halos 2 buwan na. Kahit na maghihiwalay ang mga magulang, susubukan ng ina na alagaan ang anak ng mabuti. Sa pagkakataong ito, biglang dumating si Yaling. Hine-challenge niya si Yang Mi. Gusto niyang subukan kung sino ang mas mahal ni Kang Pin. Sinasadya niyang basagin ang baso ng alak para makuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan si Yang Mi. Hinayla niya ito papababa sa pool. Nakita ito ni Kang Pin at agad siyang tumalon sa tubig. Walang pag-aalinlangan, pinili niyang iligtas ang kanyang kasintahan na si Yaling. Lalo namang nagpakasaya si Yaling nang magtagumpay ang plano. Kang Pin, huwag mong sisihin si Yang Mi. Ganap na pagkakamali ko ito. Hindi ko alam na may pamilya ka na. Naging abala ako sa iyo. Ngunit maaari mong sabihan siya. Huwag saktan ng batang nasa sinapupunan ko. Ano ang sinasabi mo? Han Yaling. Ano ang sinasabi mo? Kakaiba, malinaw na itinulak mo ako sa tubig. Dare ka pang i-blame ang si Yaling. Malinaw na siya ay buntis.
Hindi niya kayang saktan ng bata. Para lang suran ka. Kayo, nabulag na ba kayo lahat? Tumahimik ka, Yang Mi. Kung may mangyari sa bata sa sinapupunan ni Yaling, hindi kita mapapatawad. Kang Pin. Sinaktan mo ako. Kuya, ang masamang babae na kagaya niya, dapat siyang palayasin sa pamilya Kang. Mei. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Kang Pin. Lahat ito ay dahil sa aking pagkukulang. Hindi ko sana naapektuhan ang inyong pagsasama. Yaling, hindi mo kasalanan ito. Kung 3 taon nang nakalipas, hindi ka nag-aral sa ibang bansa. Kung ganun ang probinsya ng babaeng ito, hindi siya maaaring pumasok sa bahay ng mga Kang. Mabilis, umalis ka. Mei. Masakit ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Mabilis na tawagan ng doktor. Hindi pwedeng mangyari ang anumang masama sa aking pamangkin. Dr. Wang, mabilis kang pumunta sa pool. Yang Mi. Ikaw na bahala sa sarili mo. Tungkol sa araw na ito, maaari kong kalimutan. Ngunit ito ang huli. Tulungan mo akong tumawag ng ambulansya. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ayos ka lang ba? Aking anak. Kang Pin, lalo pang sumasakit ang tiyan ko. Tulungan niyo ako. Sino ang tutulong sa aking anak? Sanggol. Kaya mo yan. Ililigtas ka ni nanay. Dr. Wang. Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Nagpapanggap lang siya na kawawa siya. Kung may problema ang bata sa tiyan ni Yaling, papatayin kita. Huwag ka nang mag-arte dito. Buntis si Yaling, samantalang nagkukunwari lang si Yang Mi. Dr. Wang, pakiusap, mangyaring iligtas ang aking anak. Pakiusap, tulungan mo ako. Yang Mi. Huwag ka nang makagulo pa. Sinaktan mo si Yaling at ang anak niya. Wala ka bang pagsisisi? Kang Pin. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Mayroon din akong sa tiyan ko. Kang Pin. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang telepono. Sino ang lalaking ito? Bakit siya tumatawag sa'yo? Yang Mi. Sinasabi mo bang kayang mong ipagkanulo ang kapatid kong lalaki? Buntis ka ba? Gusto mo ba na lalaki o babae? Walang pakialam kung lalaki o babae. Basta't anak natin yan. Pwede bang makagawa pa tayo ng iba sa hinaharap? Anak ko. Ang sakit ng panganganak, ayokong magdusa ka ng maraming beses. Kung may mangyari sa bata sa tiyan ni Yaling, hindi kita patatawarin. Kang Pin. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay, ay ang pagpapakasal sa'yo. Tayo. Huwag na tayong magkita pa sa hinaharap. Anong sinasabi mo? Para sa lalaking ito kaya gusto mong makipaghiwalay sa akin. Bastos, nagpapanggap ka ba? Umalis ka na sa bahay ng mga Kang.
Yang Mi. Yang Mi. Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Ang taong pinakamamahal ko, ginawa ninyo siyang ganyan. Kuya, gusto kong umuwi. Sige. Uuwi na tayo. Huminto ka. Siya ang asawa ko. Ano ang balak mong gawin sa kanya? Asawa mo ba siya? Yung babae na iyon ang tunay mong asawa. Kung hindi mo kayang bigyan siya ng kaligayahan, umalis ka na. Paano nangyari ito? Hindi ito posible. Yang Mi. Yang Mi. Nagmaneho siya ng Maybach na may plaka na 5. Suriin mo para sa akin. Kanino ang Maybach na may 5? Ginoong Kang, iyon ay. Kaya pala humihingi ng diborsyo si Yang Mi kay Kang Pin. Dahil nahanap na niya ang mayamang lalaki. Tumahimik ka. Bakit mo sinisita si Maymay? Tingnan mo ang lalaking iyon. Pinoprotektahan niya si Yang Mi ng ganyan. Maaaring hindi anak mo ang bata sa kanyang tiyan. Tama iyan. Kung ang bata ay anak mo, bakit hindi niya sinabi agad sa iyo iyon? Maymay. Kahit na si Yang Mi at ang lalaking iyon, mukha silang napakalapit, pero hindi siya maaaring maging masamang tao ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, may kasalanan din ako sa nangyaring ito. Kang Pin, hindi ko sana kailangang bumalik para istorbohin ka. Yaling, paano kita masisisi? May dala ka sa sinapupunan mo. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Kang. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa iyo. Tama, Kang Pin. Ito ay paanyaya sa salo-salo na inorganisa ng pamilyang Liu. Iyaan nila ang listahan ng mga taong maaaring makipagtulungan sa kanila. Dapat pa rin si Yaling na mabait. Siya lamang ang makakatulong sa pamilyang Kang na umunlad. Di tulad ng walang kwentang babaeng yun. Yang Mi. Yang Mi, gising ka na. Anak ko. Mabuti at ayos ka na. Anak ni nanay. Yang Mi, anak ko. Tatay, nagising na si Yang Mi. Dalhin niyo siya sa bahay ng mga Kang. Hindi ka makakapag-stay dito. Noong nakaraan, umalis siya sa bahay na ito. Iniwan akong mag-isa. Wala akong anak na babaeng suwail na ito. Yang Mi, galit pa rin sa'yo ang tatay. Kaya ganito ang sinasabi niya. Sa panahong wala ka dito. Sa gabi, madalas siyang pumapasok sa kwarto mo. Inuutusan niya ang mga kasambahay. Nalinisin ng mabuti ang kwarto mo. Yang Mi, galit pa rin si Papa. Paano kaya? Bumalik ka na lang sa bahay ng mga Kang. Para hindi na magalit si Papa. Sino ang aalis ngayon? Baliin ko ang binti ng taong iyon. Hindi rin pwedeng umalis si Yang Mi. Di ba kanina sabi ni tatay? Ayaw niya na manatili siya. Sige na, huwag magpanggap. Tatay. Nagkamali ako. Huwag ka nang magalit sa akin, okay? Nasa bahay ng mga Kang ako sa loob ng 3 taon. Akala ko nakalimutan mo na ang pamilyang ito. Tatay. Patawad po. Hindi ko dapat sinuway ang iyong mga salita. Hindi ko kailanman sinsi ang iyong mga magulang. Ang pamilya Kang ay hindi karapat-dapat sa iyo. Ngunit hindi mo ako pinakinggan. Muling umalis ka sa pamilyang ito, para sundan ang masamang tao na si Kang Pin. Ang katotohanan ay malinaw. Tama ba ako? Ang buong pamilyang Kang, mula sa matatanda hanggang sa bata, walang sino man ang mabuti, tatay.
Sa susunod, makikinig na ako sa'yo. Sige. Kahit ano paman. Ang mahalaga ay umuwi ka. Ang mahalaga ay umuwi ka. Yang Mi. Ang piano na ito, inilagay ko ito dito. Naaalala ko dati, tuwing hindi ka masaya, naglalaro ka ng piano. Kung malungkot ka, maglaro ka ng ilang mga kanta. Naaalala ko dati, magaling kang tumugtog ng piano. Pero matagal na akong hindi tumutugtog ng piano. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tatay. May ilang bagay, matagal mo ng pinlano. Tama. Ang pamilya Liu ang namumuna sa negosyo. Sa loob ng 3 taon na hindi ka narito, ang 2 kapatid mong lalaki ay sobrang nahirapan. Gusto ko. Ilang araw na lang ay ang taunang trade party, na ginaganap sa lungsod ng Kyoto. Tulungan mo akong ayusin ang party na ito. Pero kakabalik ko lang. Yang Mi, ang mabait kong kapatid na babae. Pakiusap, gawin mo ito para sa amin. Napakahusay mo. Ito na nga. Ikaw ay isang prinsesa magpakailanman. Sino ang nagsabing hindi kayang gawin ng mga babae? Laban lang. Ayos. Ito pala ang komersyal na piging ng pamilya Liu. Sobrang marangya. Ate Yaling, talagang salamat sa iyo. Kang Pin. Huwag kang ma-stress sa malaking komersyal na pagtitipong ito. Huwag kalimutan ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Alam nyo ba, ngayon, ang anak na babae ng pamilya Liu, mukhang dadalo rin siya, narinig ko. Maganda raw ang anak na babae ni Ginoong Liu. At higit pa roon, siya ay single pa rin. Ang party na ito, siya mismo ang naghanda nito. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. Kung mapapakasalan ko siya, magiging pinakamaswerteng tao ako sa mundo. Kang Pin, makikita mo si Liu mamaya. Batiin mo siya ng maayos. Baka magustuhan ka niya. Mas marami tayong pagkakataon. Inay. May girlfriend na si Kang Pin na si Yaling. Tama. Pero ang anak ko, kung papansinin siya ng pamilya Liu, dapat ay isuko na si Yaling. Sige. Ito ay isang marangyang lugar. Huwag magbiro ng kalokohan. Kung hindi, mababa ang tingin sa iyo ng iba. Ano sa tingin mo? Hindi naman ako nagkakamali, di ba? Magaling ang ginawa mo. Talagang prinsesa ka ng pamilyang Liu. Yang Mi, may inihanda akong sorpresa para sa iyo. Ano iyon? Simulan na natin. Kamusta kayong lahat? Ako ay isang pianistang si Chris. Totoo ba? Kang Pin. Ito ang sikat na pianista. Idolo ko siya. Una sa lahat, salamat sa mga organizer sa pag-imbita sa akin. Gusto kong ialay ang unang kanta, para sa anak na babae ni Pangulong Liu. Susunod, lahat ay makinig sa aking tugtog. Pagkatapos, tumingala kayo, salubungin ang pagdating ng Prinsesa Liu. Dapat ngayon. Narito rin si Yang Mi. Nakakalungkot talaga. Napakaganda ng tanawin dito. Hindi ito nakita ni Yang Mi. Isa lang ang anak na babae ng chairman na Liu. Ang ganda niya. Yang Mi. Bakit siya? Liu Yang Mi. Isang simpleng babae katulad niya. Paano siya magiging anak ng chairman na si Liu? Nalaman kong ang lalaking iyon ang nagdala kay Yang Mi dito. Liu Yang Mi. Bakit ganoon? Hindi pa tayo naghiwalay. Nagmumusong kang sumama sa ibang lalaki sa party. Wala ka bang hiya? Mukhang, Yaling, inalagaan mong mabuti si CEO Kang. Mas makapal na ang mukha niya ngayon kaysa dati. Ito ay usapan namin. Walang kinalaman siya rito. Huwag mong pilitin akong magsalita ng mas masakit sa iyo. Panatilihin mong may distansya ka sa akin. Bukod sa pirma ng diborsyo, ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa iyo. Palem. Tumigil ka para sa akin. Anong gusto ni Direktor Kang na gawin? Tingnan mo ang itsura mo. Mukhang mataas na ang naabot mo.
Kaya mababa ang tingin mo sa pamilya namin, ang mga Kang. Mukha siyang aso, nakalimutan mo na kung sino ka. Sa party na ito, inimbitahan ng pamilya Liu si Chris. Isang taong probinsyano katulad mo, naglakas loob na pumunta dito. Hindi ka ba nahihiya? Tumahimik ka. Anong meron? Anong meron? Mali ba ang sinabi ko? Sa simula, mabait na inampun ka ng kapatid ko. Hindi ka ba marunong magpasalamat? Kung makapit ka sa kanya, pilit mong pinapakasalan siya. Nakikita ko. Nasakim ka lang sa yaman ng pamilya Kang. Bakit kayo natatawa? Ari-arian ng mga Kang. Sobrang curious ako. Noong taong iyon, nalugi ang pamilya mo. May natira pa bang ari-arian? Baka naman puro utang na lang. O naisanla na ang lahat ng ari-arian. Ikaw, Mei Mei. Huwag ka nang magsalita, Yang Mi. Dumating si Kang Pin ngayon para makamit ang kanyang layunin. May kinalaman ito sa pag-iral ng pamilya Kang. Mas mabuti pang tumahimik ka. Buhay man o patay ang pamilya Kang. Wala akong pakialam, Liu Yang Mi. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit ka biglang nagbago ng ganito? Alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero hindi mo ako pwedeng gantihan sa ganitong paraan. Ginagawa mo ito, parang isang duwag. Sisirain mo ang kinabukasan ng pamilya Kang. Dahil sobrang abala si Kang Pin sa trabaho. Kaya hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Pero ang Tesla Corporation ay ang buong buhay na pagsisikap ni Kang Pin. Alam ko na galit ka sa akin ngayon. Totoo, pinagsisisihan ko talaga. Pero kung mapapatawad mo si Kang Pin, kahit pautusan mo akong mamatay, tatanggapin ko. Kung ganoon, mamatay ka na lang. Salamat, mga natatanging panauhin. Naglaan ng mahalagang oras upang dumalo sa pagdiriwang na inorganisa ng pamilya Liu. Ngayon, dala ko rin para sa inyo ang isang pagkakataon na makapag-perform kasama si Chris. May nais bang magboluntaryo? Meron ba? May isang dalaga rito. Nandito siya. Magaling ang batang ito. Kaya niyang kumanta, kaya niyang tumugtog. Tama ba, taong probinsya? Sigurado ka bang gusto mong gawin ko iyon? Napaka-absurd. Napakaganda ng batang iyon. Kung magpe-perform siya kasama si Chris, tiyak na magiging perpektong salo-salo. Tama iyon. Tama iyon. Tama iyon. Yang Mi. Kaya mo yan. Ate. Laban lang. Tawagin ang magandang dalagang ito at si Chris. Bigyan kami ng isang kahanga-hangang pagtatanghal. Magsalita tayong lahat, palakpakan. Gusto kong makita, paano magtatanghal ang kanto na ito. Liu Yang Mi. Hindi pa tayo naghiwalay. Ang iyong mga kilos ay kumakatawan sa pamilyang Kang. Huwag kang magulo. Siya ang kapatid mo. Hinailan niya ako pataas dito. Bata pa rin siya. Naniniwala ka ba sa kanya? Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Kang? Wala namang seryoso dito. Nagpunta lang ako para magpiano. Huwag kang masyadong mag-alala para sa akin. Liu Yang Mi. Ikaw ang asawa ko. Marunong ka bang magpiano? Ako ang pinakamay alam. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Sinabi ni Direktor Kang, na akala mo hindi ko alam magpiano. Natatakot ka bang mapahiya ako? Talagang sa loob ng maraming taon. Hindi mo ako nauunawaan kahit kaunti. Liu Yang Mi. Kung sirain mo ang salo-salo ng pamilyang Liu, hindi na kailanman magiging interesado sa iyo si Kang Pin. Yang Mi, maging matatag ka at maging ikaw mismo. Ang walang silbi na babaeng iyon. Paano siya nakakapagpiano ng ganyan kagaling? Imposible. Ganoon ba talaga kagaling? Yang Mi. Alam mo pang tumugtog ng piano. Ilang bagay pa ang hindi. Please tulungan mo ako. Yang Mi. Huwag ka nang gumawa ng gulo.
Ang ganda ng tunog. Tama nga. Magandang melodya. Nakakabighaning boses. Grabe. Parang gusto ko nang umiyak. Hindi ko akalain na ang simpleng dalagang ito ay nakakuha ng atensyon. Yang Mi, talagang kahanga-hanga. Akala ko hindi na ako makakapagpiano. Magaling ka, taos puso kitang pinapayuhan. Huwag na huwag kang makisangkot kay Yang Mi. Ang babaeng si Kim, nakatutok lang siya sa kayamanan ng pamilya mo. Nang ikasal siya sa kapatid ko, walang isang sentimo ng dote. Sa bahay ko, nagluluto lang siya, naglalaba, naglilinis. Ayaw magpakasal ng kapatid, pero naghahanap lang ng maid. Naging marumi ako. Kang Pin, inilaan ko ang lahat ng lakas ko para tulungan siyang malampasan ang pinakamahirap na panahon. Naglingkod ako sa buong pamilya niya, para muli akong siran ng pamilya mo ganyan. Nagtiis ako sa lahat. Ano na ang nagawa mo? Ano ang ginawa mo? Ano ang sinabi mo? Lahat ito ay totoo. Sabihin mo. Kung totoo, ano ngayon? Hindi ba kayang ipagawa ni Ginoong Kang Pin sa kanila? Nalumuhad at humingi ng tawad sa akin. Maaari ba nilang labhan ang mga damit, magluto para sa akin? Tumahimik ka. Ikaw ay isang babae lang na kumakapit sa mga mayayamang lalaki. Manahimik ka. Kung patuloy ka, papalayasin ko kayo. Paalisin mo ba kami? Akala mo ito ang party mo? Nagsimula na ang party ng pamilya Liu. Inaanyayahan ang CEO na magsalita. CEO Liu. Palayasin sila. CEO Liu. Talaga, hindi ko alam na ikaw si CEO Liu. Pasensya na. Kapatid, anong gagawin natin ngayon? Kang Pin, kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi tayo makakadalaw sa Fashion Week. Tama yan, anak, mag-isip ka ng paraan. CEO Liu. Kahit na hindi maihahambing ang bahay namin sa bahay nila Liu. Pero kung itataboy nyo kami, tiyak na hindi magiging masaya si Pangulong Liu. Tama iyon. Higit pa rito, ang nag-organisa ngayon ay ang prinsesa ng bahay Liu. Wala kayong karapatang itaboy ako. Prinsesa ng bahay Liu. Karapat-dapat ba kayong tawagin siyang ganyan? Kami at siya ay walang galit. Bakit hindi karapat-dapat? Kung hindi nagsalita si Prinsesa Liu ngayon, hindi kami aalis. Kaibigan, sige na. Una, ayusin natin ang salo-salo ng maayos. Mas mahalaga iyon. Ang mga sinabi ni Mie Mie ay lahat totoo. Ngunit, ngayon ayaw ko na sanang alamin pa. Hindi na ito mahalaga. Tara na. Tingnan mo ang batang ito. Napaka-maunawain niya. Talagang mayroong maharlik ang asal. Tama na. Anong masama sa pagiging mahirap? Wala naman tayong ninakaw sa bahay mo. Bakit pa ulit-ulit mong binabanggit yan? Talaga namang walang hiya. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan nating mabilis na hanapin si Prinsesa Liu. Narinig ko na nandyan na siya sa salo-salo. Dumating na ang prinsesa ng pamilyang Liu. Bakit hindi pa siya lumalabas? Yang Mi. Talagang na-appreciate kita. Akala ko'y aalis ka na matapos ang... Hindi ko akalaing magpupumilit ka pa rin. Ano ngayon? Akala mo ba ay sapat na ang magpakita sa harap ni Kang Pin? Kaya ba't magbabago ang kanyang isip? Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting sumuko ka na. Kahit paano, isang puto tulad mo. Hindi papansinin ni Kang Pin. Anong sinasabi mo? Ikaw. Ano bang nangyayari? Sabi ko ba akong mali? Hindi ka pa nakakapag-divorce kay Kang Pin. Pero nasa tabi ng ibang lalaki ka na. Hindi ba't parang puta yon? Alam mo rin naman na hindi pa kami naghiwalay ni Kang Pin. Ikaw naman. Ikaw, tumingin ka sa sarili mo bago mo husgahan ng iba. Abala ako. Uuna ako. Akala mo ba, sa tabi ni CEO Liu, maaari siyang maging ibon ng paradiso? Ang pamilya Liu ay isang kagalang-galang na milya.
Hindi nila hahayaan ang isang taong kasing dumi mo sa pagpasok. Sa huli, isa ka lang na puta. Noong araw na iyon, walang sakit ang tiyan ko. Hindi ko akalain na poprotektahan lang ako ni Kang Pin. Sa pagkakataong ito, nawala rin ang bata sa sinapupunan mo. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Doktor, tulungan mo ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Kang Pin, sobrang sakit ng tiyan ko. Parang mamamatay na ako. Tumahimik ka. Kung hindi, patayin kita. Yang Mi. Siraulong ito. Hintayin mong makuha ko si Prinsesa Leo. Babalikan kita. Walang kahit anong senyales ni Leo sa buong bulwagan. Hindi ba? Nasa loob siya. Hindi ko alam kung saan kinuha ni Yang Mi ang ganitong magandang susi para sa kapayapaan. Mahal ito ng daan-daang milyon. Gagamitin ko ito bilang regalo para sa prinsesa ng pamilyang Leo. Prinsesa Leo. Nandyan ka ba, nagpapahinga sa loob? Yaling. Gusto kong makita kung ano ang balak mong gawin. Huwag pumasok dito. May sipon ako. Huwag kang lumapit. Sige, sige. Prinsesa Leo, kamusta? Ako si Yaling, at future wife din ako ni CEO Kang Pin. Oh. Asawa ng CEO Kang. Bakit mo ako hinahanap? Ganito kasi yun. Ang kapatid mo ay naloko ng isang mababang uri ng babae. Pinahinto niya kami sa pagsali sa fashion show. Tulungan mo kami. Ibalik ang katarungan. Siya ang ex-asawa ng CEO Kang. Isa siyang maruming babae. Nakatulog na siya sa maraming lalaki. Talagang nag-aalala ako para sa kapatid niyang lalaki. Naloko siya ng isang babaeng walang dangal. Oh, totoo bang nangyari ito? Oo, oo. Prinsesa Leo, ngayon nandito ako. Talaga, gusto kong bigyan ka ng regalo. Isang susi ng kapayapaan. Upang protektahan ka ng ligtas. Susi ng kapayapaan. Sanggol. Kahit na maghiwalay ang mga magulang, aalagaan ka ng ina ng ligtas. Anong ginagawa mo? Prinsesa Leo. Hindi ito karaniwang susi ng kapayapaan. Ito ay kayamanan ng reyna ng Inglaterra. Isang piraso lamang sa mundo. Tanging ganitong susi ng kapayapaan. Ang karapat-dapat sa iyong katayuan at dignidad. Ang bata sa iyong sinapupunan. Isa lamang siyang anak na labas. Hindi siya karapat-dapat sa magandang susi ng kapayapaan na ito. Sige. Iwanan mo na yan. Kaya iiwan ko na dito ha. Prinsesa Leo, tungkol sa pamilya Kang na sumasali sa fashion show. Tulungan mo siya. Huwag mag-alala. Tutulungan kita. Kang Pin. Kang Pin, nakilala ko ang Prinsesa Leo. Tinanggap niya ang regalo ko. Ang galing, Ate Yaling. Talagang ikaw ang tagapagligtas ng ating pamilya. Ang galing. Talagang magaling si Yaling. Hindi maubos ng langit ang tahanan ng mga Kang. Walang kakulangan ng regalo si Prinsesa Leo. Bakit ka tumanggap ng regalo mula sa kanya? Baka nagkamali ka ng padala. Hindi naman, Kang Pin. Ako at siya ay magkasundo sa pag-uusap. Darating ang araw. Natiyak na magiging pinakamabuting kaibigan ko si Prinsesa Leo. Salamat sa mga kasosyo sa negosyo na sumusuporta sa Leo Group. Malapit nang matapos ang pagtitipon ngayon. Ngayon ay oras na para sa fashion show.
Bubuhos si Prinsesa Leo sa entablado upang ipahayag ang listahan ng mga nakapasok sa fashion show. Sa pagkakataong ito, ang listahan ng mga nakapasok sa susunod na round ay pinili ng mabuti ni Ginang Leo. Kung makuha natin ang karapatan na magsagawa ng fashion show ng Bahay Leo, makikilala tayo sa buong bansa. Yaling, sigurado bang mapipili ang pamilya Kang natin? Huwag kang mag-alala, tinanggap na niya ang regalo. Tutulungan tayo niya. Yang Mi, kahit nakasama mo ang CEO Leo, anong masama doon? Basta't alam ko ang kahinaan mo. Ang magiging tagumpay pa rin ay ako. Bakit si Yang Mi? Naghintay ba sa akin ang lahat ng matagal? Bakit si Yang Mi? Tagal na tayong naghintay. Anak nga ba ng bilyonaryo si Yang Mi? Sabi ni Chris kanina, si Prinsesa Leo ay aanyayahan na magpakita. Lumabas ang babaeng ito. Halata naman ang katotohanan doon. Bakit di kayo naniniwala? Hindi nga basta-basta ang babaeng ito. Ganda at aura, panalo. Daig pa niya ang maraming sikat na artista. Imposible, di siya si Prinsesa Leo. Ang totoo, nakita ko si Prinsesa sa VIP. Hindi niya suot ang damit na ito. Iba pa boses. Yang Mi, umalis ka na. Alam kong close kayo ni CEO Leo. Pero party to ni Prinsesa Leo. Huwag kang gamulo, Yang Mi. Bumaba ka, babaeng galing sa probinsya. Di siya si Prinsesa Leo. Siguro dahil masaya si Yaling nakausap si Prinsesa Leo. Inggit si Yang Mi. Kaya gusto niyang sirain ito. Wala kang talent, landi lang kay CEO Leo. Tama na. Hindi pwede. Pinaghirapan kong mapalapit kay Prinsesa. Di pwede magtagumpay si Yang Mi. Tanggalin ang pamilya Kang. Aray. Sakit ng tiyan ko. May problema ba sa baby? Yaling. Okay ka lang. Ayos naman. Bakit sumasakit tiyan? May nagbigay ba ng masama sa'yo? Dahil yan sa pagdating ni Ate Yaling. Pero may masamang balak sa kanya at sa baby. Isipin mo, Yaling. Parang uminom ako ng tubig galing kay Yang Mi. Yun lang. Yang Mi. Alam kong galit ka, dahil inagaw ko si Kang Pin. Pero walang kasalanan ng anak ko. Paano mo nagawa to? Sa baby ko, Yang Mi, ang sama mong babae, ang tagal mong asawa ni Kang. Walang anak, malapit nang mawala ng pamilya Kang dahil sa'yo. Buti na lang. Nagbuntis si Yaling kay Kang Pin. Tapos ginawa mo to. Kayo na ang humusga. Yang Mi, bumaba ka, ngayon. Nandito ako, kinakatawan ko ng pamilya Leo. Ang kaliitan ng pamilya Kang. Di kayang diktahan ako. Kinatawan, ganyan na kayo ni CEO Leo. Tignan nyo. Ang aking dating manugang, dahil sa pagiging malapit kay CEO Leo. Ang yabang ngayon, sinusubukan pang saktan. Isang babaeng nagdadalang tao, nasaan ang hustisya? Umaasa siya sa suporta ni CEO Leo. Sinadya niyang atakihin ang pamilya Kang namin. Di ka panipaniwala. Taong gaya mo, kinatawan ng Leo. Laruan ka lang ni CEO Leo. Kabit lang. Hindi ka karapat-dapat magbasa ng listahan, umalis ka na. Aling Kang, huwag po kayong matakot. Siguradong ipaglalaban namin ang hustisya para sa pamilya ninyo. Huwag po kayong magpadalos-dalos. Pakinggan po muna natin ang detalye ng pangyayari mula kay Yaling. Hindi pa huli para hatulan niyo ako. Nagbitaw lang ako ng mga salita. Maraming pagkakamali, siguradong may mga butas. Kung hindi mo maalala ng malinaw, hayaan mong tulungan kitang alalahanin. Saan ko nga ba ibinigay sa iyo ang inumin? Sa sulok, sa isang sulok yata. Hindi ko masyadong maalala ang sulok na iyon. Nakakubli. Kung ganoon, siguradong walang CCTV doon. Kung ganoon, naalala mo pa ba, Yaling? Kung anong inumin ang ibinigay ko sa iyo? Orange juice. Parang orange juice. Yaling, walang orange juice sa party na ito.
Ubas at apple juice lang ang meron. Ah, oo, iyon. Parang nagkamali ako ng alaala. Apple juice, tama, apple juice nga. Ay, sorry, Yaling. Tama, nagkamali ako. Walang apple juice o ubas na juice sa party ngayong gabi. May iba't ibang uri ng fruit juice. Hayop ka, pinaglalaroan mo ba kami? Ako ang pinaglalaroan ninyo, o kayo ang nag-iimbento para suran ako. Sa lahat ng bisitang naririto, wala akong itinatago sa inyo. Ang buong hall na ito, walang kahit isang blind spot ng CCTV. Kung hindi kayo naniniwala, pwede nating tawagan ng pulis para malaman ang totoo. Hindi kayo maglalakas loob, pero ako, maglalakas loob ako. Ay, naalala ko na. Parang kumain ako ng expired na cake kagabi. Sumasakit ang tiyan ko, siguro dahil sa cake. Yang Mi, sorry ha. Kapag may oras ka, pupuntahan kita para humingi ng tawad. Bakit mo kami niloloko? Lilinlangin niya ba tayo? Hindi na kailangan na personal kang pumunta para humingi ng tawad. Hindi ako tumatanggap ng third party at aso sa bahay ko. Ay, isa pa, binibining Yaling. Kanina nagbibiro lang ako sa iyo. Hindi ko akalain na isang salita lang. Maaalala mo ang sanhi ng sakit mo. Siguro hindi ka galit na nagsinungaling ako ng kaunti, Yaling. Siyempre hindi. Dapat pa nga akong magpasalamat sa iyo. Kanina may naaalala akong sinabi, na hindi ako karapat-dapat na kumatawan sa Leo dito. Kung gayon, hayaan nating magsalita si CEO Leo. Ako, si Leo Yang Mi. Karapat-dapat bang kumatawan sa Leo na tumayo dito? Si Yang Mi ay lubos na karapat-dapat na kumatawan sa Leo. Ang pagdududa kay Yang Mi ay pagdududa sa grupo ng Leo namin. Hindi rin kami makikipagtulungan sa kanila. Sino ang maglalakas loob na apihin si Yang Mi? Ay inaapi ang grupo ng Leo namin. Ako, si Liuhan, ay hindi papayag doon. Yang Mi, paano mo gustong paniwalaan ko kayo ni Liuhan? Nakukuha mo pa nga ang proteksyon ng grupo ng Leo, Yang Mi. Kung may pagdududa pa kayo, magtanong lang kayo. Ang pamilya Leo ay makatarungan at matuwid. Hindi katulad ng ibang tao, na puro panlilin lang ang alam. Inaaksaya lang ang oras ng lahat. Sige, ngayon, iaanunsyo ko na. Ang mga nominado para sa fashion show. Grupo ng Kang. Yang Mi, opo, bakit niyo pinapasok ang grupo ng Kang sa loob? Sa mga nakaraang taon, ang grupo ng Kang, sa ilalim ng aking lihim na suporta, ay mayroon ding kaunting kakayahan. Kung hindi ko sila papapasukin sa loob, iisipin ng iba na hindi makatarungan ang grupo ng Leo natin, di ba? Mukhang talagang lumaki na si Yang Mi natin. Bilang kuya, napakasaya ko. Hindi mo kailangang mag-isip ng ganyan. Basta masaya ka, gawin mo kahit anong gusto mo. Opo, kuya. Pero, direktang alisin sa grupo ang Kang. Hindi ba masyadong madali iyon para sa kanila? Hayaan silang magsumikap hanggang sa huli. Tapos sa huli walang matitira sa kanila. Hindi ba mas kawili-wili iyon? Ang talino mo talaga. Sige, may punto ka. Gawin natin ang sinabi mo. Ay, siguradong nagpadala ng regalo si Yaling kay Prinsesa Leo. Talagang gumagana. Mapalad ang pamilya natin kay Yaling. Kanina napakayabang ng mukha ni Yang Mi. Anong nangyari? Hindi niya mabago ang desisyon ni Prinsesa Leo. Ginawa lang siyang katatawanan. Sinong hindi nakakaalam? Alam naman ng lahat na si Prinsesa Leo ang pinakamamahal na kayamanan ng pamilya Leo. Magbabago ba siya ng desisyon dahil sa isang probinsyana na tulad mo? Siguradong pinagbigyan lang ni Prinsesa Leo si CEO Liuhan. Kaya nakapagmayabang si Yang Mi. Kailangan nating gumawa ng magandang impresyon kay Prinsesa Leo. Ma, gagawin ko po iyon. Yang Mi, walang hiya ka. Malapit ko nang makita si Prinsesa Leo. Sasabihin ko sa kanya na parusahan ka. Huwag mong isipin na nakuha mo si CEO Leo. Kaya pwede ka nang magmayabang. Yaling, talagang may talento ka. Paano mo napasunod si Prinsesa Leo? Paano mo nagawa iyon? Dahil dito. Bakit nasa iyo ang peace lock na ito? Nakakatawa, bakit hindi nasa akin ang gamit ko? Baka nasa iyo, ang kapal talaga ng mukha mo. Kinukuha ang gamit ko para ipamigay sa iba. Gamit mo, ang gintong peace lock na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon.
Paano mo ito mabibili? Isang probinsya ng tulad mo. Ako ang nagbigay nito kay Yang Mi. Sino ang tinatawag mong probinsyana? Ano? Ikaw ang nagbigay. Sinasabi mo ba na kinukuha mo ang gamit ng mga Liu para ipamigay kay Prinsesa Liu? Anong iisipin niya? Yaling, swerte ka na at hindi ka pinahirapan ni Prinsesa Liu. Tapos naglakas loob ka pang pumunta dito. Masakit ba? Kailangan ko bang tawagan ang buong pamilya kang dito? Para malaman nila na nagkasala ka kay Prinsesa Liu. Gagawin mo yan. Tignan natin kung hindi ko gagawin. Hintayin mo lang. Kang Pin, bulag ka. Dahil sa isang babaeng walang kwenta, iniwan mo ako. Sisisihin ko lang ang sarili ko na nabulag ako noon. Yang Mi, bakit hindi mo sinabi sa kanila ang tunay mong pagkatao? Nakita ko na ang kanilang mga mukhang mapagpanggap at mapanghamak. Gusto kong sabihin sa huling sandali ng show ng fashion. Sa oras na iyon, mas magiging masaya ang mga mukha nila. Tara na. Anong sabi ni Prinsesa Liu? Nangako ba siyang parusahan ng babaeng walang hiya na iyon, si Yang Mi? Yang Mi. Hindi ko akalain na, sa isang lugar na ganito kamarangya, makikita ko rin ang kaibigan. Babaeng probinsyana. Alam mo ba ang pagkakaiba ng isdang mata at perlas? At nakikilahok pa sa auction ng mga mahahalagang bagay. Sa nakasisilaw na araw, maraming bagay na hindi mo alam. Bakit ganun? Hindi ka naniniwala sa hindi inaasahan. Kailangan mong palawakin ang kaalaman mo. Ngayon ay umakyat na si Yang Mi sa mas mataas na sanga. Talagang iba na siya ngayon. Bakit hindi ko ito nakita noon? Magaling ka talagang makipag-usap sa tao sa wika ng tao. Kapag nakatagpo ng demonyo, salita lamang ng demonyo ang sasabihin. May kinalaman ba ito sa pag-akyat ng mataas o wala? Ikaw, Yang Mi. Alam kong naghiwalay na kayo ni Kang Pin. Dahil dito, hindi ka masaya. Hindi mo na kailangang ilabas ang galit mo sa kanya. Sa kabila nito, ang mama ko ay para sa iyong kabutihan. Tulad ng subasta ng alahas ngayon, mga kilalang personalidad sa politika at negosyo ang naroon. Sa iyong pinagmulan. Isang simpleng babae sa probinsya tulad mo. Ang kapal mo naman. Nakakita ka na ba ng mamahaling bagay? Tapos ngayon, natututo ka pang magsubasta ng mga hiyas. Nakakatawa naman. Subukan mong sabihin kung ano ang karapatan mong makapasok sa auction na ito. Para bang gusto mong samantalahin ang maraming tao para makapasok sa loob? Hoy, wala siyang imbitasyon. Palayasin na siya agad. Hindi natin dapat hayaang makapasok ang sino man na gustong pumasok. Ibababa lang nito ang antas ng auction na ito. Magandang araw, Ginang. Pakita ang inyong imbitasyon. Ang imbitasyon namin ay kulay berde. Ang kanya naman ay kulay dilaw. Sigurado bang hindi ito peking imbitasyon? Wala ka talagang hiya, dahil gusto niyang makapit sa kapatid ko. Kaya niyang gawin ang lahat. Pero buti na lang at naghiwalay na ang kapatid ko sa kanya. Kung hindi, sisirain niya ang dangal ng pamilya namin. Si Kang Pin ay may relasyon habang kasal. Pati na rin pinabayaan ang kanyang kalaguyong magbuntis. Ang magkasintahang walang hiya na ito ay nagpapakita sa lahat ng dako. Akala ko ang dangal ng inyong pamilya. Matagal nang itinapon na. Huwag kang maging masyadong tiwala. Maghintay ka na lang na mapalayas. Kung gusto mong pumasok dito, sumubsob ka na at manalangin sa amin. Magiging mahabagin kami, at maaari ka naming papasukin. Bakit mo kailangang gawin ang mga nakakahiyang bagay na iyan, Yang Mi? Kung handa kang humingi ng tawad sa iyong ina, maaari naming tulungan kang magsalita ng magagandang salita. Ang gintong imbitasyon ay pribilehiyo ng auction ng mga antik. Imbitasyon para sa VIP. Iisa lang ang tiket na ito sa buong bulwagan. Kayo, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Pumasok ka na. Hindi ba't marami kang alam, Yaling? Bakit hindi mo pa nakikita ang imbitasyon para sa VIP? O kaya naman ay manalangin ka sa akin. Maaari ko ring ipakita sa inyo ang mga tao sa loob.
Makilala ang mga nasa mataas. Paano ka nagkaroon ng VIP na imbitasyon? Isa ka lang namang probinsyano. Hindi ako naniniwala. Nagtataka ako kung paano ka nagkaroon ng VIP na imbitasyon na ito. Nakuha mo ba ito mula sa iyong ahente, hindi ba? Bakit ka nagpapakita ng kapangyarihan dito? Nakasulat dito ng malinaw. Ang taong inimbitahan ay ang pinuno ng pamilyang Liu, Yang Mi. Gumamit ka ng maruming paraan upang makuha ang paanyayang ito. Siguradong hindi mo alam ang mga patakaran dito. Sino mang darating ay dapat magdala ng mahalagang bagay para sa auction. Kung hindi, kahit na mayroon kang paanyaya, hindi ka makakapasok. Babaeng probinsyana, ano bang mahalaga sa kanya para ma-auction? Gusto ng ligaw na manok na magpanggap na phoenix. Dapat ko bang tawagin siyang Prinsesa Kang? O Prinsesa Shu? Anong ibig mong sabihin? Kung tama ang alaala ko, ang auction na ito ay inorganisa ng pamilya Shu. Nasa rito ka lang at tinitingnan ng imbitasyon. At pinagdududahan ang mga ibinebentang gamit. Ang pamilyang Kang ba ay pulis ng Pasipiko? Nakikialam ng ganoon. Tumigil ka na sa mga walang kwentang sinasabi mo. Mukhang hindi mo kaya. Ano ba ang hindi ko kaya? Sa halip, maglakas loob kayong makipagpustahan sa akin. Kung ang aking item sa auction ay hindi tumutugma sa pamantayan ng auction na ito, agad akong aalis dito. Sa kabaligtaran, kayong tatlo ang dapat umalis dito. Wala akong dapat ikatakot. Sige, pastahan tayo. Ito ang jade hairpin na na-auction na sa halagang $1 bilyong. Ito ay binili ni Chairman Liu sa auction. Regalo sa kaarawan ni Prinsesa Liu. Bakit nasa kamay niya ito? Sino siya? Kamag-anak din siya ng mga Liu. Siya ba ang misteryosong prinsesa ng bilyonaryong Liu? Nakakatawa naman. Paano siya magiging anak ng bilyonaryo? Isa lamang siyang simpleng babae. Isa siyang dating manugang ng pamilyang Kang. Yang Mi. May matigas na tuntunin ang auction na ito sa loob ng maraming taon. Lahat ng koleksyon, kapag nahuli ang peking gamit, ipapaaresto ka agad. Matagal kang makukulong. Huwag mong sisihin ang nagpaalala sa iyo. Ang magdala ng peking gamit sa appraisal at auction ay katumbas na ng pagpapakamatay. Nalaman kong peke ito. Nagtataka ako kung bakit ang mali. Yang Mi. Ako, nagkamali ako. Dahil dati, ikaw ay aking bayaw. Patawarin mo kami. Sige na, huwag nang magsalita ng mga salitang nakakapangdiri. Ako ay mapagpatawad. Siyempre, hindi ko kayo pakikialaman. Dahil sinabi na ito ng binibini. Dito na matatapos ang lahat. Pero sa darating na auction, umasta na kayong maayos. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang aking kalupitan. Ang pagpapalayas lang sa party ay napakagaan na parusa para sa inyo. Abangan ninyo. Ngayon, gusto kong mapahiya kayo ng husto. Ginang Liu, kung hindi kayo mahihiyang sumama sa akin. Hayop ka, pinilit niya akong lumuhad sa harap ng lahat ng tao. Nawalan ako ng mukha. Hindi kita mapapatawad. Oh my God, ang ganda ng babaeng to. Saan kaya siya galing? Ang elegante niya tingnan. Ang ganda-ganda ng babaeng yan. Gusto ko siyang angkinin. Kang Pin, tingnan mo yun. Kita mo, kasama pa niya ang tito ko. Imposible ba? Siya kaya ang babae ng tito ko? Hindi pwede, siya ang dapat maging asawa ko. Umupo ka na, huwag kang ganyan kapilyo. Siya ang asawa ko, ano? Pero, malapit na kaming magdiborsyo. Akala ko, sabi ng kapatid mo, ang asawa mo ay isang babaeng taga-probinsya. Nakita ko siya na parang isang diwata na bumaba sa lupa. Bingi ka ba o tanga ka? Unang tawag. 150 milyon, unang tawag. 200 milyon, 200 milyon, unang mata ng asawa ko, ang iyong magiging hipag. Kailangan ko ring pasalamatan ang magiging hipag. 1 bilyon una, 1 bilyon pangalawa, 1 bilyon pangatlo. Ang jade ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Congratulations Yaling, ikaw na ang nagmamay-ari ng 1,000 taong batong hiyas. Nakikita mo ba, kahit lalaki o isang bagay, kung gusto ko, makukuha ko, na hindi mo kailanman makakakuha. Sino ba ang babaeng ito? Mukhang napakayaman niya, di ba? Anong masama kung mayaman siya? Hindi masyadong maliwanag ang pag-iisip. Hindi naman gaanong mahalaga ang bagay na ito.
Mayaman pero mangmang ang babaeng iyon. Susunod na item sa auction. Isang painting ng inkwash. Simula ang presyo sa 100 milyon. Mukhang ordinaryo lang naman ang painting na ito. Malamig din ang paglalarawan dito. Imposible bang peking ito? Huwag mong sabihing 100 milyon. Sa tingin ko, hindi ito umabot ng 1 milyon. Sino naman ang tanga na mag-aaksaya ng pera para rito? 500 milyon. May mga tanga palang nagbid sa painting na ito. Hindi ko pa nakikitang ganito ka-competitive si Yang Mi. Katatapos lang niyang nagtakda ng mataas na presyo. Ngayon, nag-aalok siya ng malaking halaga para sa pekeng pintura. Talagang napakababa ng kanilang mga mata. Ang galing mo talaga, Yang Mi. Katatapos lang niyang sadyang itaas ang presyo. Para magpalabas ako ng pera ko. Kung ganoon, ipaparanas ko rin sa kanya ang lasa niyan. Ano kung gamitin ng walang hiyang ito ang lumang taktika? Para masigurado, hayaan nating si Maymay ang unang magtawad. Maymay, kanina ay napahiya na niya tayo. Magandang pagkakataon ito para gumanti ka sa kanya. Kung gusto niyang gastusan ang bagay na ito, taasan mo ang iyong alok para mapahiya siya. Ang babaeng iyon ay nagpahiya sa atin. Ituturo ko sa kanya ang isang leksyon. 1 bilyon. 2 bilyon. 2.5 bilyon. 3 bilyon. 3 bilyon ay masyado ng mataas. Nanay, mag-aalok ako ulit. 3.1 bilyon. 3.1 bilyon. Yang Mi, ang painting na ito ay walang halaga. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang itaas pa ang presyo. Kahit na gusto ko talaga ang painting na ito, pero determinado na si Maymay, kaya hindi ko rin kayang agawin ito sa kanya. Nanay, anong gagawin ko? Ang tanga-tanga mo naman, gumastos ka ng mahigit 3 bilyon para sa walang kwentang painting. Kasalanan ito ni Yang Mi. Manahimik ka nga, huwag mo akong mapahiya. May iba pa bang gustong magtaas ng presyo? 3.1 bilyon, unang tawag. 3.1 bilyon, pangalawang tawag. 3.1 bilyon, pangatlo na. 5 bilyon. 5 bilyon, una. 5 bilyon, pangalawa. 5 bilyon, pangatlo. Bibilhin ng painting sa halagang 5 bilyon. Napakaganda, oy, tunay ngang na nasa kontrol niya sila. Ang kanilang mga maliit na pakana ay hindi makapipigil kay Yang Mi na makamit ang kanyang layunin. Parang lalo ko na siyang nagugustuhan. Maglalakas loob ka. Nagbibiro lang ako. Bigyan mo pa ako ng pera. Hindi ko rin kayang gawin iyon sa hipag ko. Yang Mi, talagang nagbago ka na. Para kang estranghero sa akin. O ito na ba talaga ang tunay mong pagkatao? Hindi kita lubos na nakilala. Yang Mi, sinasadya mo ba akong takutin? Maymay, pagkatapos kong umalis sa Angkan Kang, ganoon kabilis bumagsak ang pamilya Kang. 3 bilyon lang at wala pa rin. Sobrang kawawa naman. Anong ipinagmamalaki mo? Gumastos ka ng malaking halaga para lang magkaroon ng mga basurang bagay. Mga basurang bagay. Isa ka lang talagang tanga. Kanina sa labas, nakatayo ka sa harap ng jewelry store na nalilito. Wala akong may piling kahit ano. Tapos ngayon, nandito na ako. Eksperto ka na sa pagtatansya ng halaga ng anti-gang bagay. Tingin mo lang, alam mo na kung walang halaga ang painting na ito. Maraming eksperto sa pagtatansya ng halaga ng mga anti-gang bagay dito. Pero hindi nila nakita ang halaga ng painting. Isa ka lang probinsya ng babae. Paano mo naman makikita yon? Hindi ka ba natatawa? Tama na, Yang Mi. Hindi ito ang lugar para manggulo ka. Ang mga anti-gang yan ay basura lang. Walang halaga. Minamaliit mo ba kami? Hayaan mong si Chairman Shu ang humusga. Malaki ang impluwensya niya sa larangan ng pagpapahalaga ng mga antigo. Kaya hayaan nating suriin ni CEO Shu. Tingnan ang mga batang mayabang dito. Sino ang tama at sino ang mali? Walang halaga ito. Sinabi ko na nga, lahat dito ay walang halaga. Yang Mi, kanina hindi ka naniwala sa amin. Sinabi mong wala kaming kaalaman. May utang ka sa aming lahat ng isang paghingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad.
Humingi ka ng tawad, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Sige na. Yang Mi, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Humingi ka ng tawad sa lahat. Ang mapa ng mga bundok at ilog sa timog. Malaking kredibilidad si Chairman Shu sa mundo ng antique appraisers. Tiyak na hindi siya nagkamali. Yang Mi, taos-puso kitang binabati, matagumpay mong nai-auction ang isang napakahalagang painting. Pero mayaman ka nga ba talaga? Ang painting na ito ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. 5 bilyon lang pala. Card ko ang ipambabayad. Yad. Pasensya na po, hindi po gumana ang card ninyo. Imposible. Ito ay 50 bilyon. Sa subasta, kung gusto ni Yang Mi na magbayad gamit ang credit card, hanapan mo ng paraan para hindi siya makapagbayad, para mapahiya siya sa harap ng lahat. Naiintindihan ko na. 50 milyon lang naman iyon. Akala ko ba yumaman ka na? Ang resulta, wala ka man lang perang maipagmamalaki. Huwag mo na kaming ipagyabang-yabang dyan. Niloloko mo lang ang sarili mo. Palitan mo na iyan. Hindi rin gumana ang card mo. Sira na ba ang POS machine? Nakakatawa naman. Wala ka palang pera, tapos sinisi mo pa ang card reader. Wala ka na bang hiya, Yang Mi? Sige na. Ikaw ay naging manugang sa pamilya Kang. O kaya naman ay makiusap ka sa dating biyenan mo. Baka naman ay handa silang tumulong sa iyo para mabayaran ang perang iyan. Ako'y matanda na. Hindi kita kukwestiyonin. Ibigay mo sa akin ang larawang iyon. Gusto ninyong agawin ang karapatan ng iba. Hindi ba kayo nakakaramdam ng hiya? Pangulo Shu, may dala ka bang card para sa bayad ngayon? Pwede bang makahiram ng kaunti? Siyempre. Mali, hindi rin magagamit ang card ni Pangulong Shu. Siguro sira ang POS machine. Agad ko itong papalitan. Huwag na. Nag-text na ako sa bangko para dalhan nila rito ng cash. 1 minuto na lang ang cash. 1 minuto na lang, darating na sila. Ngayon ko ipapakita sa inyo na kapag kaharap na ang katotohanan, walang saysay ang lahat ng inyong mga pakana. Hindi ko pa siya nakikitang ganyan. Hindi siya nag-aalala kundi puno ng tiwala. Talagang hindi akalain na si Yang Mi ay ganito kalakas ngayon. Yang Mi, alam mo ba kung gaano kalaki ang 5 bilyon? Sana mamaya, hindi mo ako kailangang pakiusapan. Yang Mi, ano ba ang gusto mong gawin? Ang inaalala ko lang ay ang iyong pananalapi. Kahit na ano paman, 10 bilyon ay hindi maliit na halaga. Ang subasta ay hindi rin biro. Sumali sa subasta tapos hindi bibili. Ikaw ay legal na mananagot. Akala ko gagamitin ko ang card ni Kingpin para magbayad ng palihim. Ngunit kapag gamitin ko ang credit card ng Kangpin sa harap ng ina niya, kung nakikita niyang ginagastos ko ng malaki ang pera ng anak niya, sisapakan niya ako. Paano? Ano ba? Parang may problema si Yaling. Humingi ka ng tulong sa pamilya Kang para bayaran ito. Anong sinasabi mo ba? Hindi pa manugang si Yaling sa pamilya Kang. Hindi niya magagamit ang pera ng pamilya Kang. Yaling, bigyan sila ng pera. Maraming nakatingin na. Hindi tayo pwedeng mapahiya. Handa nang magbigay si Liuhan ng 10 bilyon. 10 bilyon. Ganoon ba siya kabuti sa'yo? Taos-pusong paalala ko lang, kung hindi ninyo maibibigay ang 5 bilyong na cash, maaaring gamitin ang inyong mga alahas na suot bilang panagot. Nasiyahan ka ba? Liu Yang Mi, hayop ka. 3 taon mo na akong nilalay. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Sinadya mong itaas ang presyo ng bidding para mapahamak ako ng malaking halaga. Pinilit mo akong ibenta ang aking alahas para mapahiya ako. Sumali ako sa bidding ng maayos.
Wala akong ginamit na anumang pandaraya. Yaling, hindi mo ako pwedeng pagbintangan ng ganyan. Bukod pa rito, hindi ko rin inaasahan. Si Yaling ay laging nagmamayabang sa kanyang karangyan. Ngunit wala man lang siyang 5 bilyon. Kailangan pa niyang ibenta ang kanyang mga alahas. Huminto ka, hayop ka, bitawan mo. Ibalik mo sa akin, narinig ko kay Maymay. Noong nasa pamilya kang ka pa, sobrang pinapahalagahan mo ang hairpan na ito. Hindi mo hinahayaang hawakan ito ng kahit sino. Pero tingnan mo, hindi naman ito mukha. Yang Mi, ginawa mo ba iyon? Oo, ginawa ko. Bakit? Tutulong ka ba sa kanya para mag-higanti? Tatanungin kita ulit, Yang Mi, ikaw ba ang may gawa? Kang Pin, umamin na siya. Bakit mo papaulit-ulit na tinatanong? Kang Pin, tingnan mo na lang. Bakit mo noon pa pinakasalan ng isang babaeng masama ang ugali? Buntis kasi si Yaling, kaya gusto niyang patayin si Yaling. Yang Mi, dati, noong nasa bahay pa tayo, hindi ka naman ganito ka-agresibo. Lagi kang mahinhin at malambing. Hindi ka rin naman ganito kasama. Maymay, ikaw, ang harsh naman ng sinasabi mo. Yang Mi, mag-sorry ka kay Yaling. Yang Mi, grabe ka naman, buntis pa naman siya, sinampal mo pa ako. Sinampal kita dahil dapat lang. Ito ang alaalang iniwan sa akin ng ina ko. Magaan pa yan sa ginawa ko sa'yo. Pati buhay mo ay kaya kong kunin. Ang ina ko, namatay siya noong bata pa ako. Nakalimutan ko na ang itsura niya. Sa mga naiwan niyang gamit na lang ako nakakaalala sa kanya. Ito na lang ang tanging alaala ko sa kanya. Ayos lang. Mula ngayon, sasamahan na kita. Nandito kayong lahat ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo. Ako at si Yaling. Magiging isang malaking alitan ito. Kung sakaling mawalan ng bisa ang pangakong ito. Magiging katulad ito ng hairpan na ito. Yang Mi, ang iyong kamay. Ang iyong kamay ay malubhang nasugatan. Ihahatid kita sa ospital. Teka lang, may kulang pa rin ang paghingi mo ng tawad. Hindi niya yun ginawa. Ang kamera ko ang patunay. Na-record ko ang lahat ng nangyari. Kang Pin, makinig ka sa akin. Tiyak na plano nila ito. Paano naman magkakaroon ng camera rito kung hindi? Peke ito. Yaling, ito ang pinsan ko. Lumaki siya sa ibang bansa. Pag-uwi niya lang ngayon, dumalo na agad siya sa party. Ano sa tingin mo? Paano niya nakilala si Yang Mi? At kakagising lang ni Yaling mula sa pagkawala ng malay. Baka maaapektuhan ng sanggol. Mamaya na lang tayo mag-usap. Mayroong ilang mga bagay. Kailangan kong linawin ito ngayon. Pinaghihinalaan mo ba akong sinisiraan si Yang Mi? Ang pag-ibig noong kabataan hanggang ngayon. Sa iyong mga mata. Hindi man lang ako kasing halaga ng isang dating asawa na nanloko sa iyo. Ang video ay hindi nagsisinungaling. Naniniwala lang ako sa nakikita ng aking mga mata. Marahil ay pinagawa nila iyon dati pa. Tapos nilagyan lang nila ng mukha ni Yaling. Ang galing na ng teknolohiya. Nanay, huwag niyo siyang ipagtanggol. Gusto kitang tanungin, bakit mo ginawa iyon? Hindi ko ginawa, Kang Pin, hindi ko ginawa. Sinabi ko na sa iyo, huwag mo nang guluhin si Yang Mi. Hindi, Kang Pin, hindi mo ba narinig? Hindi, Kang Pin. Yang Mi, hindi kita mapapatawad. Sabi mo hindi tayo pwedeng magsabay. Ganoon din ang iniisip ko. Yang Mi. Totoo ba? Ako ba ang mali? Kang Pin. May tanong ako. Matagal ko nang iniisip. Kung bakit nga ba, si Lu Ngocnhu,
Nakita mo rin naman ngayon. Ang babaeng iyon. Gusto niyang suruan si Yang Mi. Sa totoo lang, wala namang relasyon si Yaling. Ang bata sa loob ng kanyang dibdib ay hindi rin akin. Siya ang namatay na kapatid na lalaki ko. Upang maiwasan ang mga talakayan ng lahat, aking kinuha siyang anak ko. Ikaw talaga'y isang tao na tahimik. Kapag nagdesisyon ka ngunit bagay, hindi mo mapapabayaan hanggang sa magka-800 na baka. Haze. Shufang. HMM. May tanong ako sa iyo. Oo, sige, sabihin mo na. Bakit sinabi ni Yang Mi na siya ang may kasalanan sa nangyari kay Yaling? Wala siyang paliwanag. Siguro'y wala na siyang pakialam. Tingnan mo ito. Ang mga tagahanga ko ay nagmamadali na. Kailangan ko nang umalis. Umuwi ka na agad ha. Aalis ka na talaga. Aalis na ako. Hayop ka. Yang Mi. Talaga bang gusto mong putulin ang pakikipag-ugnayan sa akin? Kang Pin, Liu Han, gusto kong hanapin si Yang Mi. Wala siyang oras ngayon. Kailan siya magkakaoras? Lagi siyang abala. Para sa iyo, lagi siyang abala. Ang nangyari sa auction, alam ko na. Hindi, ako. Tandaan mo nang mabuti. Ang limitasyon ko, si Yang Mi ang pinakamahalaga sa akin. Ito na ang huling pagpapaalala ko sa iyo. Hilingin mo sa iyong mapapangasawa at sa iyong pamilya. Huwag mo nang guluhin pa si Yang Mi. Kung gagawin mo ulit, kakaharapin mo ang kahihinatnan. Yang Mi. Sisiguraduhin kong mahahanap kita. Kang Pin, sa ngayon, si Liu Han ay nagbibigay ng espesyal na importansya kay Yang Mi. Hindi lang niya binigyan si Yang Mi ng 10 bilyon. Tinulungan pa nga niya itong maging CEO ng Leo Corporation. Basta't maging aliw siya ni Liu Han sa kama. Kahit gaano pa kagaling ang mga design natin, wala ring silbi. Sa tingin ko tama si Ate Yaling. Pagdating ng panahon, masasayang lang ang pagod natin. E paano naman? Narinig ko na, ang nangungunang international brand na Eric, ay gustong pumasok sa merkado ng China. Magkakaroon ng isang hapunan para sa negosyo. Kung makaka-cooperate tayo sa kanila, hindi na magiging mahalaga ang Fashion Week ng Leo Corporation. Yang Mi, ipapakita ko sa iyo na, mas magaling ako kay Liu Han. Bulag ka na pala simula pa. Mali ang pinili mo. Ipapakita ko sa iyo yan. Mali ang desisyon mo. Sige,